Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May U. Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May U. Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super. Magandang umaga mga ka-Super Radio. Magandang umaga Palawan. Magandang umaga lungsod na Puerto Princesa. Kamusta mos? Ginamos! Narito na naman po tayo mga ka-Super Radio sa programang punong-puno ng impormasyon, punong-puno ng kaalaman. Mga ka-Super Radio, bata man o matanda, good morning! Miad na silim, Super May, binabati ko dito sa Barangay Santa Cruz, Cagayan, Silio. Galing kay Alhilia Sulen Cayabo. Magandang umaga sa iyo, Alhilia. Alas 10:19, maraming salamat sa ating partner, Super Wilmar Abrea. Mga ka-Super Radio, dyan sa parte norte sa City Hall pala, sa Provincial Capital, good morning! Sa lahat-lahat ng parte ng Pilipinas, diyan sa Kalayaan Group of Island. Alam kong nakakarating tayo dyan. Good morning sa inyo. Maulan ba dyan? Dyan kay Louie J. Cervancia, good morning dyan. Galing kay Algiceras, Agutaya, Palawan. Dyan kay Maring Sally Garibay, good morning.
Sa lahat-lahat dyan sa public market, good morning! Sa lahat-lahat ng mga gobyerno at pribadong establishmento, good morning! Teka muna, may mga natanggap tayo na mga text na dyan daw sa underground, pahirapan ang pag-process para makapasok. Magulo daw ang pag-process, mabagal daw. Gano ba ito katotoo, ha? Ayon sa mga netizen, mas pahirapan daw ang bagong sistema bago mo makita ang kagandahan ng loob ng PPUR. Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. May mga feedback pa nga na bago ka makatour sa cave, tunganga ka muna o matulog ka muna sa kubo. Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Abay, kung dati daw medyo hirap at may okay, ngayon, lumala na daw, napahirapan daw. Sa totoo lang, ang mga tour guide at ang mga turista parehong pinapahirapan daw. Kahinaan at kakulangan, Yung oras, yung panahon na aaksaya, oras at panahon ng mga turista. Imbes na makalakwatsa pa sila sa iba pang parte, hindi na nila magawa dahil nakatunganga na lang daw dyan sa mga kubo bago makasakay papuntang kuweba. kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Yan suggestion lang, yung mga sistema, ipag-aralan mo mabuti, no? Hindi tayo sa nagmamagaling, kaya lang may mga concern tayong mga bisita, at mga tour guide din, suggestion lang, yung mga sistema, pag-aralan ulit, ha? Pag-isipan kung ano ba ang efficient, efficient nga ba? Siguro mag-survey, ha? Yung hindi ba mahirapan magpila yung mga turista, yung hindi ba mahirapan magpila ang mga tour guide. Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Baka mamaya, imbis na dadami ang bisita, no? Imbis na dadami ang kita dyan, lalong mawalan ng ganang pumunta. Ha? Which is marami tayong naririnig na hindi nila sinasama ang PPUR, no? May mga naririnig na tayo, ha? Kahapon, may natanong tayo, actually, Italian na tourist. Oo, Italian national. Sinabihan ko, do you want to go to underground? To PPUR? Ang sagot, I've heard it's really beautiful. The problem is, I've heard from our former friend who went here, sabi niya, Tagalogin ko na lang, narinig niya daw sa kaibigan niyang turista na pumunta dito na sobrang tagal daw silang naghintay at ang dami daw proseso bago sila nakapasok. Kahinaan at So hindi daw sila pupunta. Totoo ito, kahapon lang, dalawa pa man din, no? Kahapon lang may nakausap tayong dalawang Italian national na gusto nilang pumunta. Ang problema, yung dati nilang friend din na nakapunta na, hindi na lang pupunta kasi narinig niya na mahirap daw. Ang dami raw sistema at pahirapan daw. Ang tagal daw ng hintay nila bago makapasok. kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Baka mamaya pag ganyan ang mangyayari, baka mamaya imbis dadami yung ating bisita, baka maapektuhan pati kita natin, ha? Kaya siguro pag-aralan na lang ng mabuti. Hindi tayo dito nagsasalita para tumira. Nagsasalita tayo para paalala, para magtulungan tayo, no? Constructive suggestion. Pag-aralan ng mabuti, ha?
Ano ba yung maganda para hindi masyadong mahirapan itong ating mga bisita at ang ating mga tour guide at the same time? Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Kasi yung meron na tayong nakausap na hindi na lang sila pupunta kasi yung feedback, yung word of mouth siguro, o sayang daw yung oras nila kasi sobra daw higpit ng sistema. Yun yung sabi naman ng iba, ha? Yun ang sabi ng mga iilan sa mga Pilipino din na pumunta, no? Isipin nyo ha, yung PPUR, yan ay regalo sa atin ng Diyos. Given na yan dyan. Wala tayong na-construct, wala tayong ginastos para magkaroon ng underground river. Yan ay natural beauty. Ang kailangan lang natin i-enhance at i-develop kung paano mapadali, mapaganda at maging maayos ang pagpunta. Yung bang fast at may system at easy, yun dapat ang magiging sistema. Mabilis, maayos, at madali lang na para makapunta sa loob ng underground river. Kahinaan at kakulangan, Bakit pa natin kailangan pahirapan ang mga tour guide at mga bisita? Huwag na natin pahirapan, no? Kaya suggestion lang, constructive ka suggestion, gawa natin, pag-isipan natin, pag-aralan natin. Kasi yung feedback na yan, magiging negative yan sa atin. Maapektuhan tayo. O, ang magiging, alam mo naman, kung daming chismosa, palakad-lakad yung chismis na yan. Magiging negative yan, no? Tatama rin sila pumunta, no? Alam nyo na mabilis ang word of mouth, di ba? May mga Pinoy din na ayaw na rin magpunta kasi nga yun nga din ang naririnig nila na mahirap daw pumasok na, no? Na marami daw sistema na pahirapan pumasok. O paano yan? Maapektuhan pati kitain natin dyan. Pag-aralan na lang natin ng mabuti, no? Dapat yung sistema, yung mabilis, maayos, at hindi mahirap. Yung welcoming ba? Yung welcoming at kaaya-aya para sa mga tour guide, para sa mga guest, para hindi sila madala, no? Yun lang yung sa atin, ha? Suggestion lang ito para din naman sa ating lahat yan, no? Para alam niyo na yung mga iba naman kailangan natin ayusin ng sama-sama, no? kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Meron pa ha. Marami tayong napapansin sa mga ilang kababayan natin na kapag hindi naman lahat, pero may mga napapansin tayong mga kababayan natin na kapag nakapagtrabaho sa ibang bansa, umiiba ang ugali. 'Di ba? Umiiba ang ugali. Oo, parang first class citizen na. Merong mabait pa rin. Merong din namang yumabang. No? May mga kaibigan akong nakausap na nag-migrate, no, sa ibang bansa. Yung iba naman nakapagtrabaho sa ibang bansa, sinasabi nila ganito, alam mo May, iba pa rin ang bansa natin. Iba pa rin ang Pilipinas. Mas masarap, no, sa sariling bayan natin. May mga ganyan tayong nakakausap, ito real to. Kaya lang, no, sayang ang oportunidad na nakatrabaho ako dito, kaya tiis-tiis ako dito, ganon. Pero, mga ka-Super Radio, meron naman akong nakausap na iba naman ang kanyang pananaw. Ganito, na naka-abroad lang. Ganito naman ang kanyang pananaw. Yung iba, para sa kanila,
na mga kababayan natin na nakapunta na sa nakatrabaho o nag-migrate sa ibang bansa na iba pa rin daw. Hinahanap nila ang ating bayan. Pero wala silang choice. Doon sila nakasurvive. So wala silang choice. Meron naman tayong nakausap na nakatrabaho sa ibang bansa, no? Kasama pa nga yung anak, tapos sasabihin, ay May, wag mong Tagalogin yan ha, hindi yan marunong magtagalog, English lang yan. Yung mga tipong ganyan, no? Tapos, yung pananaw, ay nako, ayaw ko dyan sa Pinas. Walang asenso sa Pilipinas. Mga ganon naman na thinking, no? Pag sa Pinas ka, maghihirap ka. Walang asenso. Oh. Mga ganyan naman yung kanilang pananaw. Iba-iba ang pananaw ng naka-migrate o nagtrabaho sa ibang bansa. Minsan naman, makikita mo sa social media, ha? Makikita mo may nakapost na halimbawa, nagpakita na may nagawa. Ano, commercial na? Oy, mga ka-Super Radio, 10:32 na po. Oy, mga ka-Super Radio, balik tayo ha. Yun nga ang sinabi ko, yung may mga kababayan tayo na kapag nakatrabaho o nag-migrate sa ibang bansa, nag-umiiba. No? Yung ibang sabi, hinahanap pa rin nila, no? Iba pa rin daw sa sariling bansa natin. Yung iba naman, ang sasabihin, hay nako, ayaw ko sa Pinas, walang asenso. Pag sa Pinas ka, maghihirap ka, walang asenso, no? Minsan, sa social media, makita mo may mga nakapost. Kunyari, may post. Halimbawa, tapos parang may nagawa bang may mga nagawa bang mali ang isang Pinoy, no? 'Di ba? Na parang nagpapakita na may nagawa o di kaya nasabi na hindi tama ang isang Pinoy. Tapos kung tingnan mo yung mga comment, mababasa mo kalimitan na comment sa mga comment section, may mga comment na ganito, nagtaka ka pa, Pinoy eh. Mga ganon, imbis na hilain patas ang Pinoy, hihilain pa tapos may mga sa mabasa ka pang kaya walang asenso eh. Oh, kasi Pinoy eh. Mga ganon, may mabasa kang ganon sa social media. Tila bagang kinakahiya ang Pinoy, no? Ang baba ng tingin sa Pinoy, na Pinoy din naman siya. Ngayon, mga ka-Super Radio, nais kong babanggitin ang ganitong mga sistema, no? Nais kong bigyan ng pansin, no? Sa panahon ngayon, yung mga pagtrato sa atin ng ilang kapwa din nating Pinoy. Lalo na yung mga iba, no? O di kaya yung mga mixed blood Pinoy, no? Minsan, real talk lang to ha, minsan, kaya mababa ang tingin sa atin ng ibang lahi kasi tayo mismo pinapababa natin. Ganon yun, no? Kaya mababa ang tingin natin, ang tingin ng ibang lahi sa atin, sa ibang bansa, social media yan eh, syempre umiikot yan. Tayo mismo ang nagpapababa. Imbis tulungan natin na iangat, no? Naalala ko lang nung panahon pa nang nauso pa yung mga basketball, ha? May mga PBA, abay madalas sumahakot ng tagahanga yung mga Filipino-American players, 'di ba? Dahil sa kanilang mala-Amerikanong kutis. Dahil sa kanilang tangkad. At dahil sa kanilang diretso nilang English at barok na pagsasalitang Pilipino.
O, kung papansinin mo, medyo nai-insecure nung unang panahon ang ating mga local basketball players. Dahil para bang nakakalalaki ang mga ito. Pero wala tayong magagawa dahil gusto ng mga fans, gusto ng mga tagahanga yung mukhang mistisuhin. Yung mukhang may lahi. Pero hindi mo akalain, no, na kumukupas din ang interes ng nakakaraming Pinoy, no, sa pagsusubaybay sa mga PBA. At isa sa mga dahilan ay ang puro Filipino-American na naglalaro sa mga liga, no? 'Di ba Philippine Basketball Association ito? Bakit puro banyaga ang naglalaro? Bagamat may dugo silang Pinoy, pero hindi natin maikukubli na ang kanilang naging kultura, ang kanilang nakalakihan ay pangdayuhan na. Maraming mga Pilipino din para in lang, ha? Para pasok lang sa uso at sosyal class pakinggan, pa-English makipag-usap sa kapwa. Parehong Pinoy din naman. Ha? Proud pa yan magsabi, English kasi nakasanayan ko eh. Meron pa, parang nadidiri pang magsalita ng Tagalog kapag na-interview mo sa mga telebisyon, kapag nagbibigay ng speech, no? Ang hindi ko lang maintindihan, yung mga nag-i-speech, English ng English, no? Na hindi naman lahat ng masa nakakaintindi. Minsan may mga issue, kunyari, sa mga television during interviews, ganyan. Hindi na lang itaglish para maintindihan. Kung sanay ka sa English, edi itaglish mo, wag yung straight English kasi hindi lahat nakakaintindi ng nais mong iparating. Minsan pag ini-interview mo sa Tagalog, sasagutin ka ng English. Kahit dito sa atin, nangyayari yung ganyan. Di ba, Wilmar? No? Sasagutin ka ng English kahit na alam naman nila hindi lahat nagkakaintindi. Tapos sasabihin naman ng ini-interview mo, kasi mas sanay ako, mas fluent ako mag-English. Papaano naman yung kailangan, pag pumasok ka dyan, kailangan marunong ka mag-English Tagalog, lalo na kung sa gobyerno ka nagtatrabaho. No? Dapat ilagay din sa tama. Sa gobyerno nga, may araw na kailangan naka-Filipiniana ka, nakabarong ka, sa pag-interview, no? Managalog ka. Sa pag-speech mo, managalog ka. Kahinaan at Alam mo, ilagay din sa tama. Kung tinatanong ka ng Tagalog, sagutin mo naman ng Tagalog. Kung tinatanong ka ng English, di-Englishin mo rin. No? Nakakalungkot pa ngang malaman noon na may mga half Pinoy kinakahiya na ipaalam na sila ay mayroong halong Pilipino. Meron akong na-meet noon, matagal na yun, college pa ako. Nag-migrate sila sa ibang bansa. It so happened na kilala ko sila. Parang ayaw pa. Laging dinideny. Ano kami, pure ganito. Kapangu-pangu ng ilong sabihin pure. Ganon ba? kahinaan at Aminin man natin o hindi, tayo ay binabaliwala lamang. No? Minsan ng iba. Kasi tayo rin ang gumagawa ng paraan na mabaliwala. No? Kahit papaano unti-unti sa panahon ngayon, dahan-dahan, no? Kailangan nating itayo ang ating integridad sa kasaysayan, no? Ipakita natin ang pagiging Pilipino natin. Hindi porket nakatrabaho ka sa ibang bansa, successful ka. Hindi porket dito ka lang sa Pilipinas nagtatrabaho, hindi ka magsasucess. Nasa iyo yan bilang tao. Kung paano mo
gawa ng paraan na umasenso. Nasa abroad ka man o hindi, nag-migrate ka man o hindi, nag-change ka man ng citizenship, binago mo man, syempre yung iba nagbago ng citizenship, huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Igalang at irespeto mo yan. Huwag mong ikahiya ang pagiging Pilipino mo. Ha? Abay, marami na rin tayong mga kapwa Pilipino na hinahangaan sa iba't ibang bansa. Katulad ni Manny Pacquiao, ni Efren Reyes, si Charis noon, 'di ba? Arnel Pineda, sila ni Lea Salonga, no? Mga purong Pinoy din naman yan. Maraming purong Pinoy na hinahangaan sa panahon ngayon. Kaya dapat, wag natin ikahiya ang pagiging Pilipino natin. Ipagmalaki natin, no? Kung nagbago man tayo ng citizenship, wag pa rin natin kalimutan saan tayo nagmula. Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Napapailing na lang ako kapag may kapwa tayong Pilipino, no? Na kung purihin yung mga ibang lahi o di kaya half Pilipino, kesyo magandang itsura, magaling mag-English, kahit na binabastos ang kanilang pagkatao, naku. Kahinaan at kakulangan. Hindi mo rin maitatanggi na may mga half Pinoy o mga Pinoy na nag-migrate, no? Purong Pinoy na nag-migrate sa ibang bansa, nag-iba ang citizenship. Naging mataas masyado ang tingin nila sa kanilang sarili porque iba na yung citizenship. Pero sila, kalimitan, may dugo pa ring Pinoy. May yung iba kasi nagbago lang ng citizenship, parang akala mo espesyal na ang lahi nila. Ipagmalaki natin kung saan tayo nagmula. Nag-migrate ka man, nagbago ka man ng citizenship mo, half-blooded o pure Pinoy ka man, ang ating pinagmulang lahi na Pinoy, no? Yan ang dahilan kung bakit tayo nag-i-exist pa rin ngayon. Ang ating pinagmulang lahi, no, ay may malaking parte, hindi lamang sa ating pinagmulan, kundi maging sa ating ugali, sa ating kultura, no, na lumilinang, humuhubog sa ating pagkatao. Ang ating lahing Pinoy ang siyang nagbigay sa atin ng pagkakilanlan kung ano tayo ngayon, no? Pag ibang lahi ang babait natin, no? Sa mga kababayan natin, hindi. Ano 'yun? Ang sarap sa pandinig na galing sa ibang lahi, pag sinabi ng ibang lahi, napaka-hospitable ng mga Pinoy. Pero Pinoy mismo ang humihila sa kapwa Pinoy, no? Huwag niyo sabihing Pinoy kasi ang salitang Pinoy kasi, no? Yung may mga huwag kayo magsabi ng Pinoy kasi. Ay, huwag kayo magsabi ng Pinoy kasi. Kasi yung pagdagdag ng kasi, no? Yan ay katwiran ng pag-uugali nating Pinoy na madalas na ginagamit para ipaliwanag o i-rationalize ang mga aksyon sa pamamagitan ng pagbanggit sa ng mga stereotypical na katangiang Pilipino. Alam niyo po, ang paggamit ng salitang Pinoy kasi ay may negative effect yan sa ating kultura. Kaya ang gamitin niyo, Pinoy kaya yan. Oh. 'Di ba? Alin ba mas maganda, 'di ba? Pinoy kaya yan magaling.
Pero kapag may nakita, Pinoy kasi, mga ganon, wag ganon. Kaya kailangan natin pahalagahan tayo mismo ang mag-angat, no? Ng sarili nating lahi sa ibang bansa para igalang din tayo ng ibang lahi, no? Kailangan nating ipakita na kagalang-galang tayo bilang Pinoy. Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Okay mga ka-Super Radio, tuloy tayo sa ating karapatan, no? Karapatan mo, alamin mo. Marami sa mga mag-asawa, ang sarap ng pagsasama, no? Ang saya-saya. Pahingin yan. Ang sarap-sarap na pagsasama, pero katagalan naghihiwalay. Ngayon, ha? Ano-ano ba? Merong legal separation, merong annulment. No? Alam niyo ba na magkaiba ang legal separation at ang annulment? No? Ano ba ang pagkakaiba? No? Magkaiba talaga ang legal separation o legal na paghihiwalay sa annulment, no? Sa pagpapawalang bisa sa kasal, no? Na nagpapahintulot sa muling pag-aasawa, no? Kapag annulment, pwede ka puling makapag-asawa. Kapag ang i-apply mo legal separation, no? Hindi ka pwedeng muling mag-asawa. Hiwalay lang kayo sa pamumuhay nang hindi nadidissolve ang buno ng kasal ninyo. Pag sinabing legal separation, hiwalay lang kayo ng tirahan. Hiwalay kayo ng pamumuhay, kanya-kanya kayo. Pero kasal pa rin kayo. Kumbaga, yung kaluluwa ng kasal nyo, nandyan pa rin. Pag sinabing annulment, walang bisa yan, no? Pwede kang mag-asawa ulit, no? Kapag ka legal separation, hindi ka pwedeng mag-asawa, no? Karapatan mo, alamin mo mula sa bakbakan. Tinutugunan ng annulment ang mga isyu, no, na umiiral nung panahon na mag-asawa kayo. Halimbawa, panloloko. O yon, kawalan ng kakayahan, hindi makabigay ng, alam mo na, hindi ng saya sa asawa, kakayahan. Samantala ang legal na paghihiwalay, tumutugon naman sa maling pag-uugali. Pagkatapos ng kasal. Halimbawa, pagtataksil o karahasan. Yon, pwede nyong applyan yan ng legal separation. Karapatan mo, alamin mo mula sa bakbakan. Ang annulment, no, na-i-declare yan na walang bisa ang inyong kasal. Kapag na-annulled ang inyong kasal, ibig sabihin na wala na rin ang bisa, no? Parang hindi na kayo naging mag-asawa. Kumbaga, single ulit, no? Pero ang legal separation, hindi yan nadidissolve ang kasal. Yung mga partido, mananatiling legal na mag-asawa. Ganon yon. Mag-asawa pa rin sila, hindi lang nagsasama. Karapatan mo, alamin mo mula Kapag ka natapos ang annulment, kunyari nag-file ka ng annulment, ha? Pwedeng maging legal ang magpakasal muli kung gusto nyong mag-asawa muli. Pero ang legal separation, hindi ka na muling makapagpakasal, no? Kahit sino pa sa inyo, no? Yung mga batayan ng pagpapawalang bisa ay nakatuon sa hadlang sa oras ng kasal. Halimbawa, yung panloloko
puwersa, edad, psychological, nakawalan ng kakayahan. Pero ang legal separation, batayan, no, ng pagkatapos ng kasal. Halimbawa, binubugbog ka, pwede ka agad mag-file ng legal separation, no? Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Ngayon, sa mga ari-arian naman, yung pag-alas 11, impunto na po. Okay mga ka-Super Radio, bukas natin ipagpatuloy yung pinag-uusapan natin na annulment at legal separation. Mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita mula sa bakbakan. Bakbak Balita. Bakbak Balita. Puntahan muna natin ang ating mga balita, no, headlines muna ng ating mga balita. Travel tax, iginiit ni Congressman Acosta na i-abolish upang tumaas ang turismo sa Palawan at sa buong bansa. Headlines. Dole naglabas na ng panuntunan sa tamang pasahod sa Chinese New Year. Headlines. Van nahulog sa kanal sa Nara, Palawan, ilang sakay, sugatan. Headlines. Isang lalaki arestado sa drug buy-bust operation sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Headlines. Dalawa patay sa banggaan ng motorsiklo sa bayan ng El Nido, Palawan. Headlines. Uplan linis piitan isinagawa ng PIDEA Memaropa sa Puerto Princesa City Jail. Headlines. Isang most wanted person sa lungsod sa kasong panggagahasa, arestado sa barangay Santa Lourdes. Headlines. Rank number 4, most wanted sa Batarasa, arestado sa kasong frustrated murder. Headlines. Rank number 9, most wanted sa rehiyon, arestado sa Rizal, Palawan. Headlines. Isang mangingisda na iligtas matapos tumaob ang bangka sa Aborlan, Palawan. Headlines. Yan ang mga balitang inyong antabayanan dito lamang sa Bakbakan sa Super Radio. Bakbak Balita. Bakbak Balita. Iginiit ni Congressman Gil Acosta Jr. ng ikatlong distrito ng Palawan at House Committee on Tourism Vice Chairman ng Kamara de Representantes sa agarang pagpasa sa panukalang batas na naglalayong alisin ang travel tax sa bansa. Ito'y bilang suporta sa panukalang batas na House Bill number 7443 na inihain ni Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kongreso na naglalayong alisin ang travel tax sa mga turista ng pangunahing dahilan kung bakit mahal ang biyahe sa Pilipinas. Kaya apektado ang Palawan at iba pang tourist destination ng bansa. Sa pahayag ng kongresista, ang Pilipinas na lamang umano ang natitirang bansa sa ASEAN na patuloy na nagpapataw ng outgoing tax sa mga turista na nagiging pabigat sa kanila sa mga halip na insentibo. Ang ipinatutupad na travel tax ay alinsunod sa itinakda ng Presidential Decree number 1183 na inisyu pa noong 1977. Ayon sa kongresista, hindi na ito akma ngayong panahon dahil ang pagbabiyahe ngayon ay hindi na lamang luxury o luho, bagkus pangangailangan na para sa trabaho at mobilidad ng mga Pilipino. Sa isinulong na panukala, tatanggalin ang tax na nagkakahalaga ng 2,700
para sa mga first class passengers at 1,620 para sa mga economy travelers. Sinabi pa ng kongresista na ang mataas na gasto sa travel tax, dagdagan pa ng mahal na pamasahe sa eroplano, dahilan na nagpapahina sa kompetisyon ng bansa. Kaya mas pinili na umano ng ilang Pilipino na magbakasyon sa Vietnam o Thailand dahil mas mura ang kabuang gastos kumpara sa mga local destination gaya ng Palawan o Siargao. Napapansin din nito na minsan sa papel na lang umano maganda ang ating mga destinasyon, pero kulang sa infrastructure. Kung alisin na ang tax, nagiging competitive na ang Pilipinas sa iba pang tourist destination, sa iba pang panig ng mundo. Mas maigi na umano na alisin ang tax upang hindi nakadepende ang budget ng turismo sa dami ng mga taong umaalis sa bansa, lalo na kung may krisis gaya ng pandemya. Sinabi pa ng kongresista na ang total tax abolition ay dagdag ginhawa sa mga biyaherong Pinoy habang pinapasigla ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakbak Balita. Samantala, naglabas ang Department of Labor and Employment ng panuntunan sa tamang pasahod sa darating na Pebrero 17, 2026 ng isang special non-working day dahil sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa advisory na inilabas ng DOLE, permado na mismo ni Secretary Bienvenido Laguisma na ang sino mang kawani na papasok sa naturang araw ay makakatanggap ng dagdag na 30% sa kanyang arawang sahod sa unang 8 oras. Kapag lumampas ng 8 oras, mayroong dagdag na 30% kada oras. Kapag pinapasok naman ang isang empleyado na nagkataon na day off nito, mababayaran siya ng dagdag na 50% sa unang 8 oras. At kapag lumagpas ng 8 oras, ay karagdagan pa ito na 30% sa bawat oras ng pagtatrabaho nito. Samantala ang empleyado na hindi pumasok ay sa ilalim sa no work, no pay policy. Bakbak Balita. Sugatan ng driver at 4 na pasahero matapos mahulog sa kanal ang isang Toyota commuter van sa kahabaan ng National Highway, Barangay Bato-Bato, Nara, Palawan, bandang 6 ng Pebrero. Ayon sa imbestigasyon, patungo sana sa Puerto Princesa City mula Batarasa ang naturang sasakyan nang biglang umovertake o mano ang isa pang van na mabilis ang takbo sa pag-iwas ng driver na si alias Renato, 30 taong gulang. Nawalan siya ng kontrol sa manibela dahilan upang mahulog ang sasakyan sa kanal sa kanang bahagi ng kalsada. Isinugod sa Nara Municipal Hospital ang mga nasugatan sa tulong ng Nara Emergency Response Unit habang nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Bakbak Balita. Isang tulak ng illegal na droga ang naresto ng mga tauhang Police Station 1 sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay San Pedro bandang 10:05 ng gabi. Kinilalang suspect sa alias na Jat, residente ng nasabing barangay.
Isinagawa ang operasyon ng Station Drug Enforcement Team ng PSI sa pamumuno ni Police Lieutenant Victor D. Luvido, Assistant Station Commander, sa ilalim ng direktang superbisyon ni PMAJ Noel A. Manalo, Station Commander. Katuwang ang PIDEA, Memaropa, PNP Maritime 2nd Special Operation Unit at Puerto Princesa City Anti-Criminality Task Force. Nakumpiska mula sa suspek ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 0.94 grams at may tinatayang halagang 4,230. Kasalukuyan na sa kustodiya ng pulisya ang suspek habang inihanda ang kaukulang kaso na isinampa sa kanya sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bakbak Balita. Bakbak Balita. Patay ang dalawang motorista matapos magsalpukan ng kanilang mga motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. Alas 11:30 ng madaling araw. Kinilala itong sina alias Ben, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad. Minamaneho ang isang itim na Rusi, 150 at alias Jam, 26 na taong gulang. Residente ng Barangay Kurong-Kurong, El Nido. Minamaneho naman ang isang puting Honda Click 125. Lumabas sa investigasyon na nagmula sa Barangay Pasadena patungong poblasyon ng El Nido si alias Ben, habang kasalungat na direksyon naman si alias Jam. Pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada, aksidenteng nagkasalpukan ang dalawang motorsiklo. Kapwa nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan ang motorista, maging ang kanilang mga angkas na agad isinugod sa El Nido Community Hospital. Gayunman na ideklarang dead on arrival ang dalawang motorista bandang alas 3 ng madaling araw. Patuloy ang investigasyon ng El Nido Municipal Police Station habang dinala na sa kanilang himpilan ang mga sangkot na motorsiklo para sa tamang disposisyon. At yan po ang ating mga bakbak balita, mga ka-super radio. Bakbak Balita. Tuloy-tuloy naman tayo sa ating dagdag kaalaman mula sa bakbakan. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Okay mga ka-super radio, tuloy-tuloy tayo sa mga kaalaman mula sa pabakbakan. Alam niyo ba mga ka-super radio, ang pagkamatay ni General Emilio Aguinaldo at ang pagbibigay-pugay sa kanya ay namatay noong February 6, 1964 sa edad na 94 years old. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay coronary thrombosis o atake sa puso. Siya ay pumanaw sa Veterans Memorial Hospital. Ngayon ay Veterans Memorial Medical Center. Sa lungsod, Quezon, ganap na alas 3:05 ng umaga. Bago ang kanyang kamatayan noong February 6, 1964, si General Emilio Aguinaldo ay nanatiling nakaratay sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City sa loob ng 469 days. Sa kanyang huling mga taon, siya ay halos bulag at hindi na makalakad, ngunit nananatiling alerto at tumatanggap ng mga pagbisita
mula sa mga opisyal ng gobyerno at mga veterano ng rebolusyon. Sa kanyang pagkamatay, ang nooy Pangulong Diosdado Macapagal ay naglabas ng executive proclamation na nagdeklara ng 15 araw ng pambansang pagluluksa. Isang state funeral ang naganap noong February 16, 1964 para kay General Emilio Aguinaldo na dinaluhan ng mga mataas na opisyal, kabilang si Pangulong Diosdado Macapagal at Senate President Ferdinand Marcos. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Hoy mga ka-super radio, tuloy pa rin po tayo na 11:29 na po. Magandang umaga kay Randy Artiaga Santisas, kay James Tabe, good morning, kay Remedios Nipomosino, kay Lialin Haranilla, kay Maring Sally Garibay, kay Shaira Baacoyala, Louie J. Servancia, Alhilea Solen Cayabo. Maraming salamat sa inyo. Muli ito inyong nakasama si Super Lily Mayoy. Ang tabayanan, ang susunod na programang Super Balitang Halian Nationwide.